Hi guys! Welcome back to my vlog. So this is our third day here in Amsterdam. And this morning, nag-shopping muna kami. We went around sa mga shops dito dahil kulang yung mga damit naming dala. Matagal-tagal kami dito sa Europe kaya kailangan talaga magdagdag ng damit. We also tried desserts, yung mga napapanood sa mukbang, and okay lang siya for me. And of course, hindi pwedeng hindi tikman yung famous fries dito sa Amsterdam. Doon pupunta ang aming team upang tikman kung talaga bang masarap. Fries ng mama mo. Ang fries ng mama at papa mo. Fusion Alley, Amsterdam. Sa Fusion Alley, Amsterdam edition. Let's go! Verdict ng team, masarap ba? Masarap. I don't know. Wala silang pake. Sa may maraming kalapati. Masarap pa di? Masarap. So after that, we really didn't have any plans for the rest of the day. Kaya we decided na lang to have a canal cruise. So let's go! Okay, so we're in the boat now, and even though it's just a simple canal tour, we actually learned so much about the history and stories behind these canals. So let me share with you guys some of the interesting facts we picked up along the way. So first we noticed there are so many houseboats along the canal. They actually look like real homes floating on the water. May windows, may terrace, may plants pa nga sa labas. So according to our tour guide, mas matagal pa pala itong houseboat living kesa sa inaakala natin. Nag-start na to as early 17th century. Mostly foreign traders ang nakatira sa mga boats na to noon. Then yung mas malalaking wave ng houseboat living, nangyari yun after World War II. So many homes here in Amsterdam were destroyed that time. Kaya they had a severe housing shortage. At the same time, marami ring cargo ships and barge na hindi ginagamit dahil they shifted to road transportation na. So what people did, they took these old ships and turned them into homes. Tapos, nung 1960s, mas naging popular siya. And hanggang ngayon, ginagamit pa rin talaga to. Halos 2,500 houseboats pa rin ang meron dito sa Amsterdam. And marami sa mga tao dito pa rin talaga tumitira. Turns out, mas mahal na nga magtira sa houseboats ngayon kasi puno na yung space sa canal. So, if you really want one, you have to buy an existing houseboats na lang instead of building a new one. Next thing we noticed, so many bikes here in Amsterdam. It's really part of their culture, but did you know na marami ring bikes yung mga natatapon sa canals mismo? So our tour guide said every year around 12,000 to 15,000 bikes are fished out from the canals. They actually have a special crane with a claw na ginagamit para hilahin yung mga bikes sa ilalim ng tubig. It's called bicycle fishing. It has become a tourist attraction na rin. May mga tao pa nga na nanonood daw. The recovered bikes are either sold as scrap metals or minsan naman pinapaayos and reused. So next time makakakita kayo ng sobrang daming bikes parked sa mga bridges, hindi na nakakataka na baka nahuhulog na rin talaga sila sa tubig. Alam niyo yun. Also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the After the canal cruise, we headed back to our hotel. So, let's do a quick room tour bago mag-rest ang mga person. Dito yung daan palabas. Yan. Maliit lang siya pero maganda yung rooms niya. Ito, elevator. Tapos papunta sa room namin, papunta hawak dito. Tapos ayan, may maniki nakakagulat. My God. Ay, dito. And welcome to ang kalat. So, ayan yung design. Puro bag. Mga baleta namin. At nakahiwalay ang toilet sa shower. Yan. Ang ganda ng design. Puro mga bags. Ano oras na ente? It's 8:49 PM here and ang liwanag pa natin. Yo, what's up? So, let's rest now. Dalawa lang naman kami ni Tao. So,
nag-try kami lumabas pero maulan. So for our 4th day, we're finally leaving Amsterdam. Sobrang saya ng past days namin dito pero excited na rin kami for what's next kasi we're taking the train going to Frankfurt, Germany today. So Frankfurt is actually where our tour is going to start. So this is like our jump off point papunta sa next leg ng trip namin. So 4 hours yung biyahe ng train. Actually parang 5 hours nga. Pero comfortable naman siya and it was actually pretty relaxing ride. Ang dami niyong makikitang nature vibes. So ito yung mga food na kinain namin dyan and puro lang ako tulog. Nagising lang ako nung meron nang nag-check parang border control ng Germany. So first thing we did pagdating namin ay syempre nag-explore muna, naglakad-lakad and kumain. And for me, ang laki ng difference ng vibe niya compared sa Amsterdam. Tinamon man yung building ko. Ganda ng kotse. Doon ka siya ilado, no? Para makita niyo. What? So while we're walking around, may napansin kami sa harap ng train station. So may isang lalaki na nakahiga doon and nakita namin na ginigising siya ng police officer. Medyo nagulat ako doon and na-culture shock. Charot, kala mo talaga eh. Actually, hanggang sa gilid ng hotel namin, marami silang mga nakahiga. So ayan yung itsura ng hotel room namin. So that's a wrap for our first day here in Frankfurt. So tomorrow our tour officially starts and guess kung saan kami pupunta. We're going to Prague. So stay tuned guys. See you sa next one. Bye!